Matindi ho ito mga kababayan. SM, pinasinungalingan ho yung mga sinabi nitong si Trililing kahapon diyan sa nangyaring hearing ng Injustice Committee. Ibang klase ka talaga, Trililing. Nuknukan ka ng pagkasinungaling. Ibang klase ho talaga tong mama na to. Oo. At dito rin ho sa video na to, pag-usapan ho natin ang pagsupalpal nitong si Congressman Toby Chanco dito kay Martin Romualdez. Hindi naman pala totoo yung sinasabi ni Tamba na walang kinalaman ng Kongreso pagdating sa usaping insertion at bentahan ng project. Naku, talagang maghahalo ho ang balat sa tinalupad dito sa video na to. Pero bago alat nang yan sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, join button, nandyan lang ho sa baba. Mega love shoutout ho muna natin itong si Sir Herbiscal. Maraming salamat sa pagpapakulay doon sa ating mga nakalipas na video. Maraming salamat sir nakikita ko yung mga comment mo. Dito kay Ma'am Connie Rasos nag-comment sa kagabi doon sa ating uling video. Pinabasa ho natin lahat yan. Kaya sa ating mga kasamahan dito na gusto lagi sila makauna sa ating mga reaction video, i-click nyo na ho yung join button dyan sa baba. Unahin na ho muna natin itong kay Congressman Toby Chanco. Mabilis lang ho ito. Tapos babaran ho natin at soplahin ho natin itong si Trililing dito sa video na to. Unahin na ho muna natin itong si Kong Toby. Yay! Kaugnay sa issue ng flood control projects, makakapanayan natin live si Navos at Navota City Representative Toby Tiangco. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hi, Rafi. Bago ho itong video na to. Bago ho ito. Yes, magandang umaga. Opo. Isa po kayo sa mga nabanggit ni dating House Speaker Martin Romualdez sa kanyang pahayag kahapon. Vice Chair of the Appropriations Committee daw kayo sa previous Congress. Pero bakit hindi raw na-bring up yung concern sa budget process? Okay, number one, 56 po kaming vice chairman dyan. Hindi lang po ako nag-iisang vice chairman dyan. No? Number two, ang trabaho po ng vice chairman is idepensa yung budget ng departmento na naka-assign sa inyo. Number three, tingnan niyo po yung budget deliberations noong for the 2025 budget. I think that was mga October 2024 yan. Tingnan niyo yung records noon. Wala namang member ng majority na nakapagtanong doon. Dahil sa totoo lang, at that time, pag member ka ng majority at gusto mo magtanong, ang sasabihin sa'yo, pag nagtanong ka, babawasin yung budget mo, no? Tignan nyo, baka sabihin na naman lang, hindi totoo yan. Pero tignan nyo yung records, yung transcripts, wala pong nakapagtanong dyan. Pang-apat, alam nyo po, inaaprubahan muna ng Kongreso ang budget sa second reading. Ang problema noon, dun sa sistema noon na nilabanan ko na binago ngayong 20th Congress, is dati pagkatapos aprubahan ng lahat ng congressman sa plenaryo on second reading, nagtatalaga ng small committee na 4 na tao, di ba? Ang namumuno dyan is si former Congressman Saldico. At doon nagkakaroon ng unang pagkakataon na magkaroon ng insertion para makapagbenta ng proyekto. So ang masama doon talaga is yung bentahan ng proyekto. Doon nagsisimula yung korupsyon. So yung korupsyon nagsisimula pa lang doon sa House of Representatives. Pagkatapos namin aprubahan on second reading. Pag binalik yan sa amin on third reading, hindi ka na pwedeng mag-question. So paano kami mag-question sa ganong sistema? Kaya nga, yun ang pinaglaban natin at dito sa 20th Congress, yan yung isa sa pinakamalaking reformang ginawa, wala ng small committee. Paano po na-select paano po pinili yung select committee na yon, yung membro na 4 na binabanggit nyo? Siyempre, ima-manifest yan sa floor. Siyempre, since may supermajority, wala naman tututol doon, di ba? So, yun ang nangyayari. So wala po kayo sa deliberasyon doon sa sinasabi nagkaroon ng mga insertions? Hindi, wala. Okay, buti na tanong mo yan. Hindi po ako member ng small committee at hindi rin ako membro ng BICAM. Though isa ako sa 56 na vice chairman ng Committee on Appropriations. Yan ang pinakamalaking committee, 143 members yan eh. Kung noon man or ngayon, looking back, meron bang red flag kayo nakita nung may deliberation doon sa budget? Hindi, yun na nga, di ba? Sabi ko nga, nung 19th Congress, ang pang-4 na balik ko na yan doon sa Kongreso, noon lang nagkakaroon talaga ng bentahan ng proyekto. Kaya yung sinasabi ni former Speaker Martin Romualdez na executive branch ang nagpapatupad. Wala, para dito kay Martin Romualdez, garabyado ka dito. Hindi mo kaya to eh. Hindi mo kaya magpa-interview ng ganito kagaya ng ginagawa nitong si Toby Chanco. Pupunta sa studio ng GMA News, magpapa-interview. Hindi mo kaya to, Brad.
Hindi, wala ka na dito. Yari ka dito. Ay, kumbaga, ika nga talo ka dito sa mga argumento na to. Ngayon, pagkakaya mo nang magpa-interview kagaya na ginagawa ni Kong Toby na to, yan, makakapalag ka na Tupad dyan. niyan. Pero bago naman dumating dun sa executive branch, basta't na ibenta yung proyekto, babayaran na kagad yun. So hindi pa siya umaabot, hindi pa nga siya nabibid. Basta't pumasok ka dun sa libro na tinatawag dun sa HGAB o sa GAA, babayaran na yon. At hindi, though ako una nagsabi na ang nagbebenta nun is si Saldico, yan naman ay pinatunayan ni Engineer Alcantara at yun din na sinabi ni Yusek Bernardo, no? So hindi lang ako nag-iisang nagsabi niyan. Ang tanong, magagawa ba yun ni Saldico nang Yan. hindi alam ni former Speaker Martin Romualdez? Diba? Iyon ang problema. Sa ayaw at sa gusto nitong si Martin Romualdez, babalik at babalik tayo doon sa argumento na hindi kayang gawin lahat yan ni Martin ni Zaldico kung hindi pinahintulutan ni Martin Romualdez. Tapos ang Dahil sa usapan. isang panayam, sinabi naman ni Saldico na araw-araw silang nag-uusap ni former Speaker Martin Romualdez. Bago po ito maisiwalat sa mga congressional inquiries, lumabas na po ba ito? Alam na ba ito ng ibang mga members ng Congress yung sinasabi niyang bentahan? Yes, open secret naman yan. Siyempre, wala lang gustong magsalita dahil baka nakabili sila ng proyekto doon. Siyempre, hindi sila makapagsalita doon sa bagay na yan. No? So, hindi totoo yung sinasabi niya na yung corruption ay pinapasa niya doon sa executive branch. Kasi hindi pa nga umaabot yung budget doon sa executive branch ay nagkakaroon na ng bentahan ng proyekto. Yari ka talaga dito, Martin Romualdez. Tostado ka dito. Ngayon, para sagutin mo yan, magpa-interview ka rin sa GMA News. Di pwede yung, ang tawag dito, yung pa-video-video mo, kagaya nitong si Zaldico. Hindi pwede. Si Zaldico, amo ka niya, kahit anong sabihin mo, kayong dalawa ni Marcos Jr., tauhan nyo si Martin Romualdez. Ngayon, kung ano man nasasabihin ni Martin Romualdez, tauhan nyo si Zaldico. Kung ano man nasasabihin ni Zaldico, mas madaling paniwalaan nyo na pinag-utusan nyo siya kaysa sasabihin nyo na wala kayong kinalaman. Nakuha nyo ba mga kababayan? Mas madaling paniwalaan na nitong si Zaldico, pagka sinabi niya na pinag-utusan lang siya, kumpara doon sa sasabihin ni Marcos Jr. at itong si Martin Romualdez na wala silang kinalaman. Mahirap pong paniwalaan yun mga kababayan. Ikaw ang nag-i-implement ng project, ikaw ang nag-check sa mga project kung tama pagkagawa, executive ka, DPWH, COA, nasa iyo lahat yun. Tapos sasabihin mo, bigla nagkaroon ng ghost project. Pananagutan mo yun. Ikaw ang pumirma ng budget. Martin Romualdez, tauhan mo si Zaldico. Doon pa lang, tapos na ho ang usapan. Pero para sabihin, Zaldico tapos Chis Escudero, malaking kabalbalan yan. Kanino ba nagre-report si Zaldico? Kay Martin Romualdez. Sa ayot sa gusto ni Tamba, babalik at babalik tayo sa kanya. Tingin niyo po mas marami pang madadamay o masisiwalat ng mga members of Congress dito? Depende yan. Kasi ang nasa sentro talaga niyan, ever since before, I've been consistent na ang nasa sentro talaga niyan is si Zaldico, di ba? Kasi kahit doon sa kanya ng mga statements, hindi naman niya tinatanggi, di ba? Sinasabi lang niya na alam yun ni former Speaker Martin Romualdez. Yun ang sinasabi niya doon sa kanyang mga statements. Nababanggit niyo po si former Congressman Zaldico. Ano pong reaksyon niyo sa kanyang pagkakaaresto? Makakatulong ba ito sa investigasyon ng gobyerno? Yes, of course. Makakatulong yan. At ako'y natutuwa na yung aking munting suggestion na magpadala ng high-level team, mukhang kahapon yata nagpadala na ng high-level team yung ating pamalaan para siguraduhin mapabalik si Zaldico. Para mabura na rin yung mga chismis-chismis na sinasabi na ayaw pabalikin si Zaldico. Maganda yung ginawa nilang aksyon na nagpadala sila ng high-level team doon para patunayan na sila mismo gusto nilang pabalikin si Zaldico. Yan. Samantalay na rin- Wala namang problema doon sa gusto nilang pagpapabalik kay dito kay Zaldico. Pero hindi ibig sabihin nun na absuelto na sila dito sa problema na to. Ano ho yan kumbaga panibagong diversion na naman ng mga ano yan, ng mga bangag yan di ba? Pinapauwi namin itong si Zaldico kaya ika nga ano kami dyan, absuelto kami dyan sa problema na yan. Napakalaki yung kasinungalingan yan mga kababayan. Ginagamit lang mahiya naman kayo. Parang ganun lang ho yun. Mahiya naman kayo statement ni Marcos Jr. Uwi ka na Zaldico. Parang ganun lang. Mahiya naman kayo. Walang nakulong. Uwi naman kayo Zaldico. Pero alam naman niya na siya talaga ang ingunguso nitong si Zaldico. Hindi ko alam. Baka iba na script nitong si Zaldico. Baka nabayaran na siya o kung ano pa man.
Pero kahit na anong mangyari dyan, sa ayon sa gusto ni Martin Romualdez, may sabit siya dyan. Mamaya magpapalabas tayo ng mga larawan na kung saan sinasabi ni Martin Romualdez hindi siya nagpupunta doon sa Baykam-Baykam. Mamaya papakitaan ko kayo na nagpupunta siya sa Baykam-Baykam. Po namin, kuha ka po kami ng update sa nasunog na landfill sa Navotas. Ano pong sunod na action? Kasi naidugtong na meron ng kalsada papasok doon sa landfill mismo. So dapat mapabilis na yung pag-apula doon sa sunog. Yes, tama kayo. Mas mapapabilis na ngayon dahil hindi lang by sea pwede na magdala ng mga panambak by land. At marami na rin nagdala ng panambak doon. May mga nagpadala na ng apog dahil yun daw ang pinaka-effective yung line, no? So mas mapapadali na ngayon yung pag-apula doon. Hindi katulad nung dati na by sea lang. Talagang minadali yung kalsada kasi isla yun eh. Kung napunta ka doon, Rafi, isla yun eh. Dati walang paraan pumunta doon kung hindi by barges, no? So ngayon, mas mapapadali yan magpadala ng panambak, mas mapapadali magpadala ng heavy equipment. At kami nagpapasalamat sa lahat ng national government agencies. Baka may makalimutan lang ako, Air Force, DNR, DPWH, ibang mga LGUs, yung City of Manila, nagpadala sila ng thermal drone para alam natin kung saan yung mga nahihiraman kami. Closure plan talaga yan. At sila lahat ng mga stakeholders, yung hindi mangyayari ito because this kasi laking problema nito. Forward ko na ho ano naman ho yung landfill na yan, kumbaga, kung naapula na, dinapula na. Importante ho dito yung mga punto de vista niya, kaugnay doon sa mga kabalbalan itong si Martin Romualdez, doon sa pinakauli niyang statement. The operations at meron kaming group chat dyan na minomonitor po talaga ng lahat ng mga stakeholders yung pag-apula ng apoy dito kasi laking problema nito, sakit ng ulo nga sa amin yan. No? Alam mo, kung hindi lang iniwanan to, inabandon at ginawa yung closure plan, hindi mangyayari ito because this landfill has been operating for 20 years at never nagkaroon ng sunog na ganyan. Kung kailan pa sinara at hindi inoperate, tsaka pa nagkaroon ng sunog dahil nga iniwanan lang basta-basta at hindi sinunod yung closure plan na dapat nilang gawin. Okay, maraming salamat po sa oras. Ayun ho mga kababayan, maliwanag ho na talagang hindi ko pwedeng sabihin netong si Martin Romualdez na wala siya dyan, na yung damay dyan. Kayong tatlo lang yan, Saltico, Chis Escudero at itong si ano pangalan to? Itong si Marcos Jr. Hindi ho pwedeng mangyari yan. Napakalaking kasinungalingan. Hindi pa to tayo yan. Dito ho tayo kay Trililing ho tayo. Pakinggan ho natin ang bulahan nilang dalawa nitong si Saba. Game! Sa subpoena na inisyu sa inyo. Tama po ba? Yes, Your Honor. Ito na ho mga kababayan ha. Umpisa na ho natin ang kabalbalan nitong si Trililing. Dito sa video na to, papasinungalingan ho natin lahat ng kabalbalan ng mama na yan. At kayo po ay magbibigay ng testimonya tungkol sa unexplained or ill-gotten wealth ng respondent, Vice President Sara Duterte. Tama po ba? Yes, Your Honor. Meron po kayong dalang affidavit? Meron po, Your Honor. Ito naman si Leila de Lima, parang hindi pa niya nakita yung affidavit nito si Trililing. Pambihira ka talaga Pwede ate. po bang i-produce ninyo? Nandiyan na po. May we direct the committee secretary to kindly approach former Senator Sonny Trillanes? Nagbigay na po kami ng kopya ng notarized sinumpaang salaysay sa inyong committee secretary before the start of the hearing. With that, we know the manifestation of the Honorable Trillanes. Thank you. Senator Trillanes, yung affidavit niyo po, sinumpaang salaysay, consisting of 11 pages. Di ho ba? Yes, Your Honor. At meron din mga dokumento po kayong inilakip sa inyong affidavit upang patunayan ang statement ninyo dito. So meron po kayong mga annexes dito sa sinumpaang salaysay, Annex A to Annex Q. Tama po ba? Yes, Your Honor. Dala niyo rin po ba yung mga annexes na yon? Opo, Your Honor. Kasama po sa na-submit sa committee secretary, Your Honor. We know as well the manifestation of the Honorable Trillanes with respect to the submission of all the attachments. Senator Trillanes, ano po bang balak ninyo? Gusto niyo bang basahin ang affidavit niyo? Kung maaari po, para mas dire-diretso po, sana, Your Honor.
Madam Chair, can we ask the former senator to read his 11-page affidavit for the committee and for the public? At kung pwede po, i-flash din yung kanyang affidavit sa screen para nasusundan po ng mga nanonood. We direct the committee secretary to flash the copy of the sinumpaang salaysay of former Senator Sani Trillanes. We likewise direct our resource person to read his sinumpaang salaysay. You're recognized, Honorable Trillanes. Salamat po. Ako po si Antonio Sani Fuentes Trillanes IV, Pilipino, may sapat na gulang at naninirahan sa 42 Ninang Virginia Street, BF May sapat na gula. Homes, Barangay 169, Caloocan City, Philippines. Matapos makapanumpa ng naayon sa batas ay buong layang nagsasalaysay na dati po akong naglingkod sa bayan bilang senador ng Republika. Matapos mahalal sa nasabing katungkulan noong Mayo 2007 habang ako po ay nakapiit. At muling nahalal para sa ikalawang termino noong 2013. Ang pangunahing plataforma ko ay ang paglaban sa korupsyon at pagtaguyod ng reforma sa ating gobyerno. Natapos ko ang aking ikalawang termino noong Hunyo 2019. Sa pagtupad ng aking tungkulin bilang senador, maraming mga whistleblowers o mga informante ang lumapit sa akin. Ang ilan sa kanila ay nagbigay ng mahalaga at kritikal na impormasyon tungkol sa iba't ibang isyung may kaugnayan sa pambansang interes. Tsagain nyo lang ho. Mamaya-maya ho. Ano pa yan, kumbaga, i-establish pa niya na talagang totoo yung mga dokumentong hawak niya, okay? Tsagain nyo lang ho tong si Trililing. Alam ko, hindi nyo humasig mo yung pagmumukha ng sinungaling na yan. Maging tayo rin naman ho dito sa PHFD. Pero kailangan ho nating ipakita na talagang nuknukan ng kasinungalingan yung mga testimonya na yan itong si Trililing. Na nagamit ko sa aking trabaho bilang mambabatas sa pag-imbestiga at sa pagpatuloy ng aking advokasya para labanan ang korupsyon at maitaguyod ang reforma sa gobyerno. Noong buwan ng Abril 2016, sa panahon ng aking ikalawang termino bilang senador, ang aking opisina ay nakatanggap ng tawag mula sa isang tao na nagsabi na siya ay may hawak ng mahalagang impormasyon hinggil umano sa mga lihim na bank accounts. April ho yan ha, April 2016 ho yan. Yan ho yung mga panahon na nag-apply siya ng Vice President kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at rineject niya ang yung Trililing na yan ha. Na nagpapakita ng mga natatago at nakaw na yaman ng nooy kandidato sa pagkapangulo na si Mayor Rodrigo Digong Duterte at ng kanyang pamilya na di umano ay hindi din niya diniklara sa kanyang Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN. Matapos ang paunang usapan sa telepono upang makumpirma ang kahalagan ng impormasyong kanyang tinutukoy, sumang-ayon ako makipag-meeting sa nasabing tao. Ang aming meeting ay naganap noong ika-21 ng Abril 2016, bandang alas 8 ng gabi, sa opisina ng Samahang Magdalo sa Quezon City. Nagpakilala ang... Saka pansin nyo ho ba yung naratibo? Dahil wala silang nakita doon sa SALN ni VP Sara, nagpunta ho sila ng AMLA. Nagpunta sila ng AMLA. Kung ano-anong labas-masok na pera yung kanilang mga pinagkukompute doon at tinotal at sinabi na suspicious yan kasi malaki. Pagkatapos na-establish na marami silang business, maraming pinagkakakitaan ito si Manasseh Carpio at itong si VP Sara Duterte, sasabihin, suspicious. Palakpakan mo tayo mga kababayan. Labo nun eh. Nasabing tao bilang si Ginoong Joseph de Mesa. Ayon sa kanya, dati siyang masugid na taga-suporta ni noong Mayor Rodrigo Duterte. Sinabi ni Ginoong de Mesa na nagpasya siyang bawiin ang kanyang suporta para kay Mayor Duterte nang makakita siya ng mga dokumentong nagpapakita na si Rodrigo Duterte kasama ang kanyang anak na si Sara Duterte ay nagmamay-ari ng mga bank accounts Nako. kung saan bilyong-bilyong piso Yeah. ang naideposito
o dumaloy sa loob ng ilang taon. Kaya unang pinakita yung sa AMLA, yung dumaloy na pera. Palakpakan. Talagang scriptwriter ho talaga to. Magaling ho. Na-execute ho nila yung kanilang kanilang mga kasinungalingan kahapon diyan sa Injustice Committee. Pero dahil nga kasinungalingan yan, marami hong butas yan, ika nga. Tuloy natin. Sinabi ni Ginoong de Mesa na nakuha niya ang mga dokumentong ito mula sa isang malapit na kamag-anak niya na nagtatrabaho sa isang ahensyang may kinalaman sa investigasyon ng mga nakaw na yaman ng mga opisyal ng gobyerno. Sa aming pagpupulong, binigyan ako ni Ginoong de Mesa ng mga kopya ng mga dokumento. Okay, skip na ho tayo ha. Papakita na ho nitong si Trililing yung mga kopya ng mga dokumento. Gusto nyo pa ho pakinggan itong opening salvo nitong sintu-sintu na to. Doon na tayo sa mga dokumento. Wala akong kwenta yung mga sinasabi niya na yan. Doon tayo sa mga dokumento. Tignan ho natin kung talagang merong bitaw yung mga dokumento na yan. Game. 11, nakatanggap si Sara Duterte Yan. ng 7,440,846.07 pesos mula sa drug lord na si Sammy Uy. Nako, paano naging drug lord itong si Sammy Uy, anak ng Petrang Garapata? Bakit biglang naging drug lord si Sammy? Kawawang Sammy Uy. Gusto nyo ba makita credential nitong si Sammy Uy? Papakita ko sa inyo mamaya. Noong 25 October 2011, Madami-dami ho talaga problema kakaharapin itong Trililing na to sa totoo. nakatanggap muli si Sara Ayan. Duterte ng kaparehas na amount na Ayan. 7,440,846.07. Ano yan kasi napakadumi ho ng administrasyon. Napakarami ho nilang kapintasan, di ba? Pagdating sa flood control, mali-malitang pera. Kaya hindi lang dapat sila ang maging madumi. Kailangan gumawa sila ng invento. Yung kasing sa kanila, totoo eh. Di ba? Maraming testigo. Ito ang katangi-tanging testigo. Meron ho silang Trililing. Yung ating testigo, resibo, yung mga magigiting na 18 Marine, yung Brave 18. At itong si Master Sergeant Torling Cotesa at itong si Saldico ang nagsabi na bilyon-bilyon ang na ibigay na pera dito sa mga magnanakaw na to na nasa Malacanang at House of Representatives. Di ba? Yun ang sinabi niya. Napakaraming testigo, napakaraming eyewitness, napakaraming larawan. Ito meron nung Excel sheet itong si Trililing. Palakpakan. Mula sa drug lord na si Sammy Uy. Naku po, naging drug lord si Sammy. Kawawa Sammy Uy. And after 6 months, nakatanggap muli si Sara Duterte, April 24, 2012, nakatanggap si Sara Duterte ng parehas na amount, 7,440,846.0. Yan na ho yung pinapakita ko sa inyo ha. Ang nakalagay ho kasi dito sa dito sa larawan na to. Kaya marami hong tumaas ang kilay ng mga baklita sa social media. Sa mga testimonya na yan, itong si Trililing, anong tinutukoy niyang amount na yan, yung 7,440,846.08 na isinend dito kay Vice President Sara Duterte at dito yung mga bank accounts. Ba't di mo pa pinakita? Linubos-lubos mo na sana walang yaka. Yung problema ho dito mga kababayan, ang nakalagay ho dito, noon daw October 25, 2011. Kasi sabi nga, falsus in uno, falsus in omnibus. Prinsipyo yan ng mga abogado eh. Sinungaling ito, hindi lang naman kasi dito eh. Puro kasi sinungaling kasi itong si Trililing. Ito. Nakita nyo ho mga kababayan. May pinadalhan daw ho noong October 25, 2011 at noong April 24, 2012. Nagkakahalagang magkaparehong amount na 7,440,846.07 pesos. Yan ang sinasabi niya kay Sara Zimmerman Duterte. Ayan, maliwanag ho dito. 2011 saka 2012. Kaso ang problema ho dito mga kababayan, base ho doon sa pagka tinanong nyo kay Google, nabuksan ho ang SM Lanang na yan, BDO Lanang, okay? SM Lanang kasi yung BDO lagi nasa loob ng SM yan.
Nasa loob ng SM yan. Nabuksan ho yung SM nung ano pa lang noong September 28, 2012. Kahit ho itong ano na to, kahit itong pinaka-latest na to, itong pinaka-latest na 2012, April 2012, hindi pa rin ho bukas ang SM Lanang dyan sa mga panahon na yan. Yung BDO Lanang, hindi pa ho, bukas dyan sa mga panahon na yan. April pa lang ho yan magbubukas pa lang ho yung SM Lanang sa September pa ho. Nag-time travel ho itong trililing na to. Nag-time traveler ho ito, nakikita ho niya ang hinaharap. Baka nakabatak na rin itong mama na to. Nakalatawa. Habang sinusulat mo ba yan mga na trililing, sumisinghot ka rin. Kanya ka, mukhang ka talaga ng sinungaling. Tapos pagdating dito kay Sammy Uy, ayan o mga kababayan, si Sammy Uy, ito. Ngayon, binibida nila, yan, malapit sa mga Duterte yan. Teka lang, bakit ka meeting nitong bakit ka meeting nitong si Martin Romualdez, si Sammy Uy dito sa picture na to? Bakit nandyan na naman si Boy, nandyan na naman siya, kaparehong damit, magkakaparehong damit, kartisikol to. Sino nagdala kay Sammy Uy dyan kay BP Sara? Magkaparehong damit, pareho ang damit nilang dalawa ni nitong si Tubbs. Itong butones, itong kulay, tsaka yung hairdo. Na napaka weirdo. Tapos dito, pagdating dito, hindi ho ito AI, ito yung damit, butones, yung hairdo. Kamiting naman si Kong Pulong Duterte. Nagkakalokohan ho tayo dito mga kababayan. Sino ba talaga ang malapit kay Sammy Uy? Etong Duterte o itong si Martin Romualdez? Nako, may problema ho tayo dyan mga kababayan. Ngayon, ang tanong dito, kung sinasabi nitong si Trilling na di umano nagpasok ng pera itong si Sammy Uy sa bank account si BP Sara na kung saan hindi pa bukas ang video nung mga panahon na yon, yung SM Lanang, eto ho kayang si Martin Romualdez. Magkano ho kayang pumasok sa bank account siya na nanggaling dito kay Sammy Uy? Tanong lang naman yun. Di ba? 07. Huli mo, Brad. Ang total na tanggap ni Sara Duterte mula kay drug lord na Sammy Uy ay 22 Excuse me, million. Senator Trillanes. Yes. Sandali lang po. Meron lang pong... Please continue po. Okay. Ang total po na natanggap ni Sara Duterte mula doon sa drug lord ni si Sammy Uy ay Drug lord. Aray mo. 22,300,000. Sammy Uy, tinatawag kang drug lord dito. Di ka makakana dito, Sammy Uy. Nasaan ba si Sammy Uy ngayon? 22,000. Tago muna, Sammy Uy, tago muna. Tago muna. Pagka kasi lahat ng mababanggit dito sigurado pahihirapan ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Anak ng toko. Ang laking perwisyo sa bansa nitong na to. Bakit pa nagkaroon ng trilya sa bagay, no? Yan talaga, demokrasya yan. Ika nga, kahit na puro kabalbal na sinasabi, puro kasinungalingan na linalabas, dahil nga demokrasya tayo at wine-weaponize ng mga kalaban ng mga Duterte, yung House of Representatives, pantakin yung dami natin problema. Pinag-uusapan natin yung mga kasinungalingan nitong nitong trililing na to. 538.21 habang mayor siya ng Davao City. Mr. Chair, very good po. We were just about to request po na i-flash na sa screen. We were just about to request po sana to flash sa screen yung matrix, pero ito, naka-flash na po. Thank you. Thank you. Please proceed, Senator Trillanes. Si Rodrigo Duterte naman nakatanggap din ng 7,440,846.07 kaparehas nung kay Sara Duterte mula kay Sammy Uy nung 22 October 2012 nung rin sa BDO din. Aba ayos anak ng toko, hindi pa bukas nga BDO dyan. 04 April 2013 muling nakatanggap ng pera si Rodrigo Roa Duterte ng
440,846.07 mula kay Sami Uy. Ang total na tanggap na Ang tanong ho ba dito, tayo ho ba dito sa PH Update nababahala? Diyan sa mga dokumento na yan. Ang mabilis na sagot, chill lang ho tayo. Wala ho tayong pakialam dyan. Wala hong naniniwala ang mga, yung base ni nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nitong si VP Sara Duterte, base yung base na yon, yung mga hindi binabayaran, wala na natatanggap yan, base yan, kahit na anong gawin mo, talagang taga-suporta yan. Kasi yung mga yung mga taga-kabilang parlor, yung mga Talyanista Ensaymada, kaya lang may base yan kasi may binabayaran. Okay? May binabayaran ho yung mga yan. Yung mga vlogger nila, bayad ho lahat ng mga yan. At tayo ho dito, nising kumbingi, wala pa ho tayo natanggap sa mga Duterte. Yun ang ating sigurado dito mga kababayan. Yun ang taas na ko masasabi sa inyo, nising kong duling, wala pa ho tayo natanggap sa mga Duterte. Pero yung ating pagsuporta sa kanila, anak na to ko, hanggang yan, hanggang dulo ho yan. Kasi pagka naniwala kayo sa naratibo na yan, anak na to ko, malaki ho problema natin dito sa bansa na to. Alam ho kasi nito mga individual na to na tanging Duterte lamang ang makakapagpakulong at makapaglalagay sa tamang direksyon dito sa bansa na to. Maliban sa mga Duterte, wala ho tayong nakikitang ibang apelido ang makakagawa sa nagawa nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos ang usapan. Rodrigo Duterte ay 15,656,692.14. Ito po ay mga manager's checks mula kay Sami Uy. Kay Sebastian Duterte naman, Bakit kailangan ni Saba, si Baste, si Kitty, lahat ng Duterte? Bakit? Kasi nga ho mga kababayan, sila ho yung pinupustura kung sakaling ma-impeach si VP Sara. Kaya mas mainam na kung dudurugin itong mga Duterte, lalahatin na para wala nang matira. Wala nang may laban sila pagdating ng eleksyon sa 2028. Kung sino mang itakbo nila, si Mayor Baste Duterte, kung sino man si Mayor Pulong Duterte, kung Pulong Duterte, lalahatin ho talaga nila. Yan ho ang kanilang strategiya. noong 09 March 2011, nakatanggap si Baste Duterte ng 10,316,591.18 pesos mula kay Sami Uy. Again, noong 25 October 2011, nakatanggap si Baste Duterte mula kay Sami Uy ng 10,316,592.68. Noong 23 April 2012, nakatanggap si Baste Duterte mula kay Sami Uy ng parehas na amount, 10,316,592.68 pesos. On 22 October 2012, nakatanggap muli si Baste Duterte mula kay Sami Uy ng 10,316,591.18 pesos. Noong 10 April 2013, nakatanggap si Baste Duterte mula kay Sami Uy ng 10,316,591.18 pesos. So ang total na natanggap ni Baste Duterte mula sa drug lord na si Sami Uy ay 51,582,958.80 pesos, all in manager's checks. Kay Pulong Duterte naman, Pulong naman 14 March 2011, nakatanggap si Pulong Duterte mula kay Sami Uy ng 9,703,609.39 pesos. On 25 October 2011, nakatanggap si Pulong Duterte mula kay Sami Uy ng 9,703,609.39 pesos. On 24 April 2012, nakatanggap si Pulong Duterte mula kay Sami Uy ng 9,703,609.39 pesos. On 22 October 2012, nakatanggap si Pulong Duterte mula kay Sami Uy ng 9,703,609.39
609.39 pesos all in managers checks. All in Ang managers check. total na natanggap Kaso yung BDO ho nun, BDO Lanang, SM Lanang, diyan sa PETSA ho na yan, dito sa PETSA ipinapakita na to ni Trililing, hindi pa ho bukas yung SM Lanang sa mga panahon na yan. Okay? Hindi pa ho bukas ang SM Lanang dyan. Ito. Baka sabihin ng mga kasama natin dito. Ito ho, dyan. Ayan o, BDO Unibank SM Lanang. Hindi pa ho siya bubukas yan sa PETSA na yan ha. Sa September pa lang ho siya magbubukas. Medyo advance lang. Nakatayo doon. Yung si Sammy Oy. April pa lang. Inaabangan niya magbukas ang SM Lanang. Pagka may SM, may BDO. Doon ho talaga yun eh. Pagka may SM, may BDO. Ngayon, ganito ho yan. Si Sammy Oy, April pa lang. Kasi sa September, anong petsa pagbubukas ng September 28, 2012 pa lang magbubukas siya ang SM Lanang. BDO SM Lanang. Si Sammy Oy, nakatayo siya doon sa pinagtitirikan ng SM. Doon sa harap ng kung saan nilalagay yung video. Nakatayo siya doon from April to September. Ganon ho katindi yung mga Tanggap ni Pulong Duterte mula sa drug lord na si Sammy Uy ay 38,814,437.65 pesos. On March 29, 2011, nakatanggap naman si Hanilet Abansenya mula kay Sammy Uy ng 10,650,000 pati itong si Ma'am Hanilet Abansenya, nadamay na din. Baka itakbo din siya presidente, gano'n. Walang iya talaga. 55,371.81 pesos. On 25 October 2011, nakatanggap si Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte ng 10,655,371. Anong taon yan? Silang dalawa ni Veronica. Ilang taon na ba si Kat? Ano yan? Bata pa si 81 pesos mula kay Sammy Uy. On 23 April 2012, nakatanggap muli si Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte mula kay Sammy Uy ng 10,655,373.31 pesos. On October 22, 2012, nakatanggap si Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte mula kay Sammy Uy ng 10,655,373.81 pesos. On 10 April 2013, nakatanggap si Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte mula kay Sammy Uy ng 10,655,373.81 pesos in managers checks. Ang total na natanggap ni Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte mula sa drug lord na si Sammy Uy ay 53,276,860.55 pesos. Ang grand total na nakuha ng Duterte family mula sa isang drug lord na si Sammy Uy ay 181,653,487.36. Ang kopya ng summary ng mga transaksyon sa bangko na nagpapakita ng mga payout ng kilalang drug lord na si Sammy Uy, kina Sara Duterte at sa mga malalapit na miyembro ng kanyang pamilya ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex I. Si Sammy Uy ay isang kilalang political contributor ni Rodrigo Duterte at kilalang kasama o kasosyo ni Michael Yang. Good luck sa mga political contributor ng administrasyon na to. Ang dating economic advisor ni Rodrigo Duterte na siya namang iniuugnay sa mga kontrobersyang Farmally at Pogo, gayon din sa bilyong-bilyong halaga ng mga illegal na droga na nakumpiska sa isang bodega sa Pogo Compound sa Porac, Pampanga. Ang kopya ng artikulo na sinaliksik at sinulat ni Carol Ilagan at Malu Mangahas ng Philippine Center for Investigative Journalism na may pamagat na
from only 13 donors-funded Duterte presidency ay nailathala noong ika-5 ng Disyembre 2016, kung saan naisiwalat na si Sammy Uy ay kasama sa eksklusibong grupo ng political contributors ni Rodrigo Duterte ay kalaki Contributor siya pero hindi tayo naniniwala na drug lord siya. Tapos ang usapan dyan. Sa sobrang ika nga itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagka konektado ka sa kabalbalan, hindi ka makakalapit kay Tatay Digo. Pagka konektado ka sa kalokohan, anak ng tokwa, kahit mag-apply ka ng vice president sa kanya, hindi ka niya papayagan. Hindi ka makakalapit sa kanya. Diba? Hindi ka makakalapit. Malalaman nila, yung mga kutsara at tinidor sa peninsula, di ba? Nagkandawalaan, tapos nausapan. Kutsara at tinidor pa lang yun, ha? dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex J. Bukod dito, ang mga larawan ni Sammy Uy kasama si Rodrigo Duterte at o Sara Duterte ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annexes K-Series. Sino Michael Yang at Sammy Uy ay parehang hayagang pinangalanan ni SPO4 Arturo Las Cañas na sangkot sa operasyon ng mga laboratorio ng Shabu sa lungsod ng Davao. Ang isang kopya ng video ng panayan ni SPO4 Arturo Las Cañas sa journalist na si Christian Esguerra sa programa sa YouTube ng huli na Facts First, kung saan isinalaysay ni Las Cañas ang pagkakasangkot ni Sammy Uy sa Davao Death Squad at sa operasyon ng mga laboratorio ng Shabu sa Davao City na siyang na-download at nakasave sa USB ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex L. Dagdag Ay, po pala yun. Anak na to pa. Las Cañas. Pambira. Las Cañas! Rito, ang kopya ng video ng press conference ni SPO4 Las Cañas gamit ang Zoom na may petsang ika-31 ng Enero 2024 kasama si Aris Ilagan ng Pilipinas Today, kung saan inilarawan ni Ginoong Las Cañas ang laboratorio ng Shabu na matatagpuan sa Dumoy, Davao City na may pagmamayari at pinamamahalaan ni Sammy Uy, Michael Yang at Rodrigo Duterte at na-download at nakasave sa USB ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex M. Ayan. Gayun din, Ilabasin yung lahat ng mga dokumento, ilabasin yung video, naknantokwa ano na naman yan para mas maraming mapabalaanan sa mga kabalbalan nitong mama na to. ang kopya ng video Nag-aalisan yung ating mga kasama, hindi nila masikmura mga kasinungalingan nitong mama na to sinagot na ho yan noong sa Senado pa lang, lahat ng sinabi ng Las Cañas na yan, mga walang basihan. Kasi kung merong video o kung ano pa man, makikita, lumabas na ho yan mga kababayan. ng press conference si SPO4 Las Cañas gamit ang Zoom na may petsa ika-31 ng Enero 2024 kasama si Aris Ilagan ng Pilipinas Today, kung saan ibinunyag ni Ginoong Las Cañas ang isa pang laboratorio Sino ba ini-impeach natin dito? Anak ng tawa ba? Nakapokus ka kay Las Cañas, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kay Sammy Uy, kay Michael Yang. Ba't ka nakapokus dyan? Sino ba ini-impeach natin? ng Shabu na matatagpuan sa Green Heights Subdivision na magmamayari at pinamamahalaan din ni Sammy Uy at Michael Yang. Ganon din ang pagpaslang ng mga kawawang construction workers doon na na-download at nakasave na sa USB at kalakip dito, ginawang bahagi nito bilang Annex N. Si Ginoong Las Cañas ay kusang loob na umaming isa siya sa mga pinuno ng Davao Death Squad at tinanggap bilang testigo ng International Criminal Court sa kasong may kinalaman sa extrajudicial killings laban kay Rodrigo Duterte. Kailanman ay hindi itinanggi ni Duterte ang mga paratang ni Ginoong Las Cañas na makailang beses na lumabas sa publiko. Ayun na nga mga kababayan, kung gusto nyo panoorin yung kabuuan ng mga kabalbalan, kasinungalingan na yun ni Trililing, mga walang basyang akusasyon sa mga Duterte,
punta lang ho kayo dyan sa House of Representatives. Factory ho yan ng, ngayong mga panahon na to, yung mga committee dyan, especially yung Injustice Committee na yan, factory ho yan ng mga kasinungalingan laban sa mga Duterte. So always, mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan. Pagdasal na lang ho natin yang si Trililing. No? Kung hindi na ho magbabago yan, forever na hong ganyan yan. Pagdasal na lang ho natin. Na ika nga tanggapin na niya na wag na niya masyadong dibdibin yung pagkakapahiya niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung hindi siya tinanggap bilang kanyang katandem noong 2016 presidential election. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal lahat ng Pilipinas. Ang bottom line dito, wala ko tayong pwedeng paniwalaan ni isa sa mga salitang lumabas sa bunganga ng mamamayan.